Sino ngayon ang dapat paniwalaan at kapanipaniwala dito ho sa magkatunggali o magkaibang sinasabi tungkol dito kay dating Sergeant Orly Gutesa? Sumisikat itong mamang ito kasi ang tindi ho na sinabi nito na nagdi-deliver ng mga mali-malitang pera kay Saldico at saka kay Martir Romualdez sa mga bahay daw ng mga ito. Grabe, di ba? Kaya nakapagtataka at magkaiba ang storya. Kasi sabi po ni dating Congressman Mike Defensor na kaibigan ni Senador Mark Coleta na mukhang sila nasa likod nitong si Orly bilang testigo, ay ilang linggo nang nawawala. Ang sabi niya, nasa Philippine Marines. Sabi ko na isang araw, paano mapupunta sa Philippine Marines yan? Ay nag-resign na yan. Hindi na yan membro ng Philippine Marines o ng military. Paano mapupunta ron? Paano? Ay sinasabi ni Mike Defensor, nandun, hindi siya nawawala. At meron pa raw lalabas na iba pang mga testigo tungkol sa korupsyon. Yun ang sabi niya, meron daw susunod na mga kasamahan ni Orly Gutesa na mga testigo na magdidiin pa sa mga politiko na involved sa korupsyon. Aba, sa isang banda kung totoo at kapanipaniwala sila, okay yan. Kasi lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan. Kung talagang totoo at may basihan ang kanilang mga sinasabi. Pero after po sabihin sa telebisyon ni dating Congressman Defensor, kaibigan ko pa naman itong mamang ito, na nasa kamay ng Marines si Orly, nagsalita na po yung spokesman ng Philippine Navy at sinabi nilang wala sa kanila. Baka magtaka kayo, bakit magkalayo Navy at saka Marines? Hindi po magkalayo. Yan po ay iisang division sa military. Di ba sa military, tatlo yung major command? Philippine Army, Philippine Air Force, at saka Philippine Navy. Yung pong Marines, Philippine Marines, under yan ng Philippine Navy sa division sa military. Iba yung Army, iba yung Air Force, iba yung Navy with Philippine Marines. Kaya meron hong karapatan yung Philippine Navy doon sa sinasabi nilang, sandali, wala sa amin, wala sa Marines, wala sa amin division, yan si Orly Gutesa na sinasabi ni Mike Defensor na nasa kanila. O di ba doon pa lang magkaiba na? Ay siyempre, hindi naman tayo, alam nga naman hindi tayo maniwala sa military. Gobyerno yan. Pangalawa, military, hindi naman nagsisinungaling yan. May katapatan. So, ano yun, Congressman Mike Defensor, bakit nangyari yung ganyan? Kaya ngayon, ang challenge, at dapat i-challenge, dito kay Mike Defensor at saka Marcoleta, Senator Marcoleta, na sila yung nasa likod ni Orly, kayo ang mag-produce. Iharap sa hearing, kasi merong next hearing ang Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa November 14, kaya dapat yung ilabas yan. Para malaman natin kung buhay pa. Kasi may mga balitang baka may nangyari na. O baka sinasabi, tinatago, pinagtatakpan. Kasi nga pumutok yung balita na fake yung notaryo. So kung fake yung paggawa ng notaryo, iniisip din nila na fake yung kanyang sinumpang salaysay na nag-aakusa sa mga politiko. Ay di nakasira lang. Nagpapagulo lang ng investigasyon. Kaya dapat yung mga testigong naninira lang, testigong nagpapagamit sa mga naninira sa gobyerno o anumang sektor, dapat yan panagutin din, kasuhan at ikulong din. Hindi pwede yung for sale na testigo. For sale na mga statement. Sana walang ganon. Dapat totoo. Ano inyong masasabi yan? Samantala, sunod natin itong, naku, ayaw ko na sanang patulan ito, pero siyempre pagrespeto sa ating gobyerno at sa Philippine Coast Guard na lahat ginagawa para maproteksyonan ang ating mga mangingisda at yung maritime security. Kasi yun po ang trabaho ng Philippine Coast Guard. Protektahan ang ating mga isla, ang ating karagatan. Yan ang obligasyon nila. Ay akalain mo ba naman? Biglang ang sinabi nung Congressman Kiko Barsaga ng ika-4 na distrito ng
Cavite, na meron yata siyang plano na ipa-abolish na lang daw. Sino ka naman para i-abolish mo yung Philippine Coast Guard? Ay sino magbabantay ng ating karagatan? Kaya hindi lang po ang mga mamamayan ang dapat magsalita at tumutol dito. Mukhang wala sa hulog itong galaw nitong congressman. Sa halip na ating suportahan ang nagbubuwis ng buhay araw-araw, 24/7, ng mga Coast Guard para pangalagaan ang ating kalikasan, ang ating mga isla at ang ating mga mangingisda, bakit papa-abolish itong congressman na ito? Dapat ikaw ang gagawa ng paraan bilang mambabatas kung paano palakasin, paano suportahan ang Coast Guard. Kung kulang ng batas, gumawa ka ng batas para madagdagan ang facilities, equipment, manpower, pera ng Philippine Coast Guard. Yan ang kailangan eh. Pero ang move mo ay i-abolish na raw. Wow! Hindi normal yan para sa akin. Pasintabi na po. Kaya tama lang yung reaksyon ni Commodore Tariela na hindi naman makatarungan yan. Hindi naman maganda yan. Kasi ang dapat nating gawin ngayon sa ating militar, sa ating Coast Guard, sa buong gobyerno, ay moral support at direktang suporta. Kasi sila yung gumagawa ng paraan para ipaglaban sa pakikialam, panghihimasok ng Chinese Coast Guard, Chinese government sa West Philippine Sea na dekada na tayong inaabuso, kawalan ng respeto sa Pilipino, mangingisda, Philippine law at international law. Itong ginagawa ng China. Pagkatapos yung congressman ng ating tingin ay dapat kapanay-paniwala at karespeto, ang proposal niya, i-abolish ang Coast Guard. Anong klase naman yan? Ayaw ko nga sanang patuloy nito dahil wala sa hulog. Pero, congressman ka eh. Baka yung iba naniniwala sa'yo, mali yan. At ako'y naniniwala, ni isa na congressman matino, hindi susuporta dyan sa panukalang yan o dyan sa AID yan nitong bagong congressman ito. Ang layo-layo nitong si Barsaga sa talino at diskarte ng kanyang ama. Kilala ko yung kanyang ama si congressman, dating mayor, dating congressman, PD Barsaga. CPA lawyer, respetado yan. Pag nagsasalita yan sa plenaryo at mga public hearing sa Kongreso, pinakikinggan kasi CPA lawyer, magaling. Pero itong kanyang anak, malayo sa kanya. Pagtatawanan tayo. Ano ba ito? Pro-China ba itong mamang ito? Ano ba ito? O pro-Queen, ano ba yan? Queen, ano ba? Kakaubo tuloy. Ano ba klaseng tao yan? Tumulong ka sa gobyerno dito sa paninindigan sa West Philippine Sea. Gusto mo i-abolish? Eh di puro pabor sa China yan. Maiiling ka na lang. Uy, kayong mga taga Port District ng Cavite, ano ba yung congressman nyo? Alam ba nyo yung pinaggagawa at sinasabi niya? Dapat kumakatawan yun sa inyo. Pero itong kanya sinasabi po ang malayo dun sa aking paniniwala na hindi ganyan ang mga taga-ikaapat na distrito ng Cavite.